Ako si Rizal, at sa kasalukuyan, ang buhay ko ay isang kakaibang hybrid ng financial success at matinding emosyonal na kalungkutan. Hindi na ako si Rizal mula sa Barrio San Jose, Batangas na umalis sa Maynila para lang mangarap ng isang bagong pares ng sapatos. Pagkatapos ng 3 taon, isa akong overseas Filipino worker, Dovi, sa Jeddah, Saudi Arabia. Ako ay isang khadim, katulong, na nag-specialize bilang gardener at personal driver paminsan-minsan. Ang amo ko ay si Ginang Fatima. Isipin mo ang isang reyna na walang korona, nakatira sa pinaka-exclusive na subdivision sa labas ng Jeddah. Ang bahay na inaalagaan ko ay hindi lang malaki, isa itong palasyo, napapalibutan ng matatangkad na puting pader. Sa loob, may malawak na hardin na inaalagaan ko ng may pagmamahal, puno ng mga date palm at mga bugambilya na laging dapat perfect ang pagbulaklak. Si Ginang Fatima ay isang mayaman at Arabe na balo, mga 60 taong gulang. Hindi na siya bata, ngunit ang kanyang aura ay talagang nangingibabaw. Siya ay lubos na iginagalang, hindi lang sa kanyang mataas na social circle, kundi maging sa mata ng bawat empleyado sa ilalim ng kanyang bubong. Madalas ko siyang nakikita mula sa malayo, sa likod ng salamin ng kanyang malawak na opisina. Palagi siyang nakasuot ng eleganteng madilim na abaya na may nagkikinang na ginto sa kanyang pulso. Ang kanyang tindig ay laging tuwid, ang kanyang pananalita ay kalmado, ngunit may otoridad. At ang bawat utos niya, mula sa paggupit ng bugambilya hanggang sa paghahanda ng kotse, ay direkta at walang pambobola. Para sa akin, si Ginang Fatima ay ang perpektong representasyon ng tagumpay na malamig. Mayaman, kagalang-galang at misteryoso. Ang buhay ko rito bilang isang gardener ay payapa naman. Ang rutina ko ay simple, bago sumikat ang araw, nasa hardin na ako, nagpuputo ng damo, nagdidilig, at sinusuri ang irrigation system. Ang init ng Jeddah ay nakakapaso sa balat, ngunit may sarili akong kasiyahan kapag nakikita kong malusog ang aking mga halaman. Parang nagdala ako ng isang maliit na piraso ng lunti ang Batangas sa gitna ng disyerto. Kapag ako ang driver, iyon ang bihira kong pagkakataon na makita ang mundo ni Ginang Fatima ng malapitan. Magmamaneho ako ng marahan at maingat sa kanyang kumikinang na Mercedes, hinahatid siya sa mga pulong ng kawanggawa, mga designer boutique, o mga social gathering ng mga elite widow. Lagi akong nakaupo ng tahimik sa likod ng manibela, nakikinig. Bihira siyang magsalita sa akin maliban sa pagtuturo ng ruta. Ako ay isang anino lamang, isang propesyonal na binabayaran para mapadali ang kanyang buhay. Ang sweldo ko ay malaki, mas malaki kaysa sa makukuha ko sa Maynila. Laging inihahatid ko ang karamihan ng pera kay nanay at sa kapatid ko. Ang pera na iyon ang dahilan kung bakit ako nagpipigil sa lahat ng uri ng reklamo, nagpipigil sa pangulila, at nagpipigil sa tukso. Loyalty ang pinakamahalagang currency para sa isang VP na tulad ko at balak kong panatilihin iyon. Ako ay isang masipag na manggagawa at alam iyon ni Fatima. Ngunit sa nakalipas na 2 linggo, naramdaman ko ang pagbabago sa kapaligiran ng bahay. May tensyon na hindi nakikita, parang hangin bago ang sandstorm. Madalas nakikitang nag-iisa si Ginang Fatima, tumatanggi sa mga bisita, at kahit ang hapunan ay sa kanyang silid na. Ang kanyang mukha na kadalasan ay kalmado ay ngayon ay nagpapakita ng pag-aalala. Hindi ako naglakas loob magtanong. Ang trabaho ko ay hindi makialam. Ang trabaho ko ay panatilihing maganda ang kanyang hardin at malinis ang kanyang kotse. Nang araw na iyon, abala ako sa gilid ng swimming pool. Nililinis ko ang filter na barado, nakaluhod sa likod ng mga bugambilya na kararating ko lang ginupit. Ang Bosch ay nasa ilalim mismo ng bintana ng kanyang opisina na bahagyang nakabukas. Siguro nakalimutan niyang isara. Biglang binasag ng boses ni Ginang Fatima ang karaniwang katahimikan. Ang kanyang boses ay nanginginig at mas mataas, parang pinipigilan ang galit na maihalong panik. Agad kong itinigil ang aking ginagawa. Hindi ako nakikinig. Pero hindi ko pwedeng magkunwari na hindi ko narinig. Alam kong baliw ito. Pero hindi mo naiintindihan ang sitwasyon, sabi niya sa mabilis na Arabe, na may kasamang humihikbi. Hindi niya dapat malaman. Walang sinuman ang dapat makaalam. Ito ay ang aking karangalan. May mahabang pause. Ang aking puso ay kumabog ng walang tigil. Pinigilan ko ang hininga ko sa likod ng mga dahon.
Pagkatapos ay bumulong siya ng isang pangungusap na nagpanigas sa aking dugo at nagpabago sa aking mundo. Isang pangungusap na nagpabago sa aking pananaw kay Ginang Fatima, ang kagalang-galang na balo. Manganak na ako sa loob ng 2 buwan. Nagdadalang tao ako at kailangan itong itago hanggang sa makahanap ako ng tamang paraan. Nagulat ako. Halos nahulog ang pool cleaner na hawak ko. Isang balo na 60 taong gulang na lubos na iginagalang ay buntis? Impossible. Pero ang kanyang boses ay napakatotoo, napakadesperado. Noong sandaling iyon, napagtanto ko na si Ginang Fatima ay hindi lang ang aking amo. May dala siyang sikreto na mas malaki at mas marupok kaysa sa lahat ng halaman na inaalagaan ko. Ako ay naging saksi sa isang sikreto na kung mabubunyag, ay sisira sa kanyang reputasyon habang buhay. Nagmamadali akong tumayo, nagkunwaring tapos na ako sa filter, at lumayo sa bintana. Kailangan kong maging normal. Ako si Rizal, ang tapat na gardener. Hindi ako nakarinig ng anuman. Ngunit sa aking isip, ang tawag sa telepono ay patuloy na umuulit. Alam ko na mula noon, ang aking payapang rutina bilang dudi ay tapos na. May malaking mangyayari. Ginugol ko ang natitirang araw na iyon sa autopilot. Nagtatrabaho ang aking mga kamay sa pagdidilig at paglilinis, ngunit ang aking isip ay naglalakbay, nakakulong sa iisang pangungusap. Nagdadalang tao ako. Paano kaya? Si Ginang Fatima, ang kagalang-galang na balo na ang buhay, ay laging maayos na parang linya ng mga libro sa kanyang pribadong aklatan, ay nagtatago ng pagbubuntis sa kanyang pagtanda. Ang tanong ay paulit-ulit. Sinubukan kong kumbinsihin ang sarili ko na baka nagkamali lang ako ng dinig o nag-uusap sila tungkol sa ibang tao. Ngunit ang emosyon sa boses ni Fatima, ang matinding takot, ay napakatotoo para baliwalain. Sa loob ng sumunod na 2 araw, ang kapaligiran sa bahay ay parang isang minifield. Tinitiyak kong hindi ako malapit kay Ginang Fatima. Iniiwasan ko ang lugar ng kanyang opisina. Kahit sa paggupit ng damo, sinasadya kong lakasan ang ingay ng makina para hindi siya maghinala na may naririnig ako. Ako ay isang mahirap na lalaki na may dalang sikreto ng isang mayamang babae. Ito ay isang pasanin na masyadong malaki para dalhin ko. Ang sikreto ay isang sandata. Kung itatago ko, poprotektahan ko ang karangalan ng aking amo. Kung mabunyag ang sikreto na ito, ang pagkawasak ni Fatima ay magiging national spectacle. At ako, isang gardener lang, ay ayaw makialam kahit kaunti. Ngunit ang tensyon ay bumigay sa 3 gabi. 10:00 na ng gabi. Katatapos ko lang kumain sa kusina ng mga katulong at papunta na sana sa aking kwarto. Biglang tumunog ang intercom. Ang boses ng matandang butler na si Mang Ben ay narinig. Rizal, pinapatawag ka ni Ginang ngayon sa kanyang pribadong opisina. Agad na tumalon ang aking puso sa aking lalamunan. Hindi ito ordinaryong tawag. Bihira akong tawagin ni Ginang Fatima pagkatapos ng oras ng trabaho. Ang aking mga paa ay tila mabigat habang naglalakad ako sa tahimik na marmol na pasilyo. Inayos ko ang aking luma at gasgas na t-shirt, pinilit na magmukhang kalmado at propesyonal ang aking mukha. Ang kanyang pribadong opisina ay naiba sa isa na iniiwasan ko. Mas maliit ito, elegante, may matapang na amoy ng sandalwood at malambing na ilaw. Si Fatima ay nakaupo sa kanyang leather chair sa likod ng malawak na mahogany desk. Hindi siya nakasuot ng abaya. Nakasuot siya ng simpleng house dress. At sa ilalim ng damit na iyon, ang isang bagay na inakala ko lang ay malinaw na ngayon. Ang kanyang tiyan ay malaki na talaga. Tumayo ako ng matigas sa pintuan. Pinatawag niyo po ako, Ginang. Itinaas ni Fatima ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata na kadalasan ay matatalas at may otoridad ay ngayon ay pagod at may dark circles. Itinuro niya ang silya sa harap niya. Umupo ka, Rizal, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina, halos pabulong. Alam kong narinig mo iyon 2 araw na ang nakalipas sa tabi ng pool. Pakiramdam ko ay tinamaan ako ng kidlat. Ngunit pinanatili ko ang aking propesyonal na tindig. Hindi ko po alam ang ibig ninyong sabihin, Ginang. Huwag kang magsinungaling sa akin, anak, pinutol niya ako ng may pagod na tono, hindi galit. Hindi kita pinatawag para tanggalin ka. Pinatawag kita dahil alam kong tapat kang lalaki. Pinanood kita.
Ikaw ang pinakaloyal sa bahay na ito. Huminga siya ng malalim, inayos ang kanyang emosyon. Magiging tapat ako. Nagdadalang tao ako. Ang bata na ito, sa komplikadong dahilan, ay hindi pwedeng ipanganak ng walang kinikilalang ama sa publiko. Ang karangalan ng pamilya ang lahat sa akin. Kung mabubunyag ang sikreto na ito, masisira ako. Ang kanyang mga mata ay tumingin ng diretso sa akin, hinuhubaran ang bawat pag-iisip at takot na mayroon ako. Kailangan ko ng asawa, sabi niya. Ang kanyang tono ay naging malamig at matatag na parang business. Kasal sa kontrata. Fake husband, Rizal. Kinuha ni Fatima ang isang pulang folder sa kanyang mesa at itinulak sa akin. Pakakasalan mo ako ng opisyal sa harap ng publiko. Ikaw ang magiging fake father ng batang dinadala ko. Pagkatapos ipanganak ang bata, tapos na ang papel mo. Pagkatapos, binuksan niya ang folder at nagtagpo ang aming mga mata sa numerong nakalimbag ng makapal sa seksyon ng compensation. Ang bayad, patuloy niya, bumalik ang kanyang boses sa pagiging may otoridad, ay 200,000 piso bawat buwan habang tumatagal ang contract marriage na ito, at isang malaking bonus pagkatapos ng diborsyo, ayon sa kasunduan. Kumalat ang aking dugo, umalinggaw ang aking tainga. 200,000 piso. Ito ay higit pa sa kaya kong ipunin sa loob ng 10 taon. Iyon ang tiket para bayaran ang utang ng pamilya, bumili ng bahay sa probinsya, at magsimula ng maliit na negosyo. Ito ay isang insane offer na dumating ng direkta mula sa financial haven na nababalutan ng moral hell. Nakita ni Fatima ang pag-aalinlangan sa aking mga mata. Pag-isipan mong mabuti, Rizal. Ito ay pure business. Binibili ko ang iyong karangalan. Ibinebenta mo ang sa iyo. Walang emosyon, walang intimacy. Magiging mag-asawa lang tayo sa mata ng publiko. Tiningnan ko ang numero, pagkatapos ay ang lumalaking tiyan ni Fatima, at sa wakas ay ang kanyang mukha na humihingi ng karangalan. Ang pera na ito ay makapagpapabago sa lahat. Noong gabing iyon, ang opisina ni Fatima ay uminit, hindi dahil sa temperatura, kundi dahil sa bigat ng desisyon na kailangan kong gawin. Sa harap ko ay nakalatag ang pulang folder, simbolo ng karangalan na ibinebenta at kinabukasan na binibili. 200,000 piso. Pumikit ako sandali, iniimagine ang mukha ni nanay kapag binigay ko ang ganoong kalaking pera. Ang lahat ng hirap, ang lahat ng aking pagsisikap sa ibang bansa ay mababayaran sa loob ng ilang buwan. Hindi na ito tungkol sa survival. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng mas magandang buhay sa aking pamilya. Ngunit ang presyo ng pera na iyon ay ang sarili ko, ang aking pagkakakilanlan. Ako, si Rizal, ang inosenteng gardener, ay kailangang magkunwari na asawa ng isang mayamang balo sa harap ng buong kagalang-galang na lipunan ng Arabe. Si Fatima, na dati malamig, ay nagpakita ng kaunting lambot o baka desperasyon lang. Bibigyan kita ng 5 minuto, Rizal. Oh, hindi. Hindi na ako pwedeng maghintay pa. Minulat ko ang aking mga mata, huminga ng amoy ng sandalwood na ngayon ay tila tumutusok. Kailangan ko ng linaw, ginang, sabi ko, sinusubukang huwag manginig ang aking boses. Ano po ang eksaktong kondisyon, bukod sa alam ng publiko na ako ang inyong asawa? Tumango si Fatima, ang kanyang mga mata ay bumalik sa matalas na business mode. Binaliktad niya ang dokumento. Una, ang kasal na ito ay isang legal na transaksyon lamang sa mata ng batas at relihiyon para lang protektahan ang aking karangalan at ang aking anak. Pangalawa, walang intimacy sa anumang anyo. Matutulog tayo sa iisang kama, pero may matibay na boundary. Iginagalang ko ang iyong privacy at kailangan mong igalang ang akin. Ang kanyang mga salita ay direkta at malamig. Idiniin niya na ito ay isang commercial agreement. Hindi siya interesado sa isang lalaking tulad ko, na sa isang banda ay nakakagaan, at sa kabilang banda ay nakakasakit. Pangatlo, patuloy niya, sa harap ng publiko, ikaw ang aking kagalang-galang na asawa. Sa bahay, gagawin mo pa rin ang iyong trabaho bilang gardener at driver para maiwasan ang hinala ng ibang mga katulong, maliban kay Mang Ben na sasabihan kung kinakailangan. Ito ay isang dual life na kailangan mong gampanan ng perpekto. Iniabot niya sa akin ang gintong pen. Ang lahat ng kondisyon ay tila kakatwa, parang script ng Hollywood movie.
Ang maging asawa ng isang milyonaryo sa gabi at bumalik sa paghawak ng hoy sa umaga. Ngunit lahat ng iyon ay makatuwiran sa konteksto ng pagpapanatili ng malaking sikreto na ito. Huminga ako ng huling beses bilang si Rizal na ordinaryong B. Hinawakan ko ang pen. Ang pera, ang responsibilidad sa pamilya, at ang kakaibang pagnanais na tulungan ang kaawa-awang babaeng ito, kahit na mayaman siya, ay naglaban sa loob ko. Sa huli, ang pera at ang pag-asa sa kinabukasan ang nanalo. Pumapayag po ako, ginang, mahina kong sabi at lumagda sa itinalagang linya. Nang dumampi ang aking pen sa papel, hindi na ako si Rizal. Ako ay si Rizal na bago, ang contract husband ni Ginang Fatima na may sweldo na 200,000 piso bawat buwan. Kinaumagahan, nagulat ang buong bahay at pagkatapos ay ang buong Jeddah sa balita ng biglaang pag-aanunsyo ng kasal. Mabilis at epektibo kumilos si Fatima. Magpapakasal tayo sa loob ng 3 araw, sabi niya nang hindi humihingi ng opinyon ko. Ang araw na iyon ay isang tunay na chaos. Kinalagkad ako mula sa aking maliit na kwarto patungo sa mga high-end designer boutique. Ako na laging nakasuot ng luma at butas-butas na t-shirt at pantalon ay napilitang magsuot ng mamahaling suit, silk tie, at kumikinang na sapatos na balat. Nag-aral akong tumayo ng tuwid, magsalita ng mas formal, at ang pinakamahirap, natuto akong tingnan si Fatima nang may tingin na dapat ay parang isang mapagmahal na asawa. Iyon ang pinakamahusay na aralin sa pag-arte sa aking buhay, pinamumunuan mismo ni Fatima na siyang best director. Ang tingin mo ay dapat may pagmamalaki, Rizal, utos niya isang hapon. Ikaw ay isang gentleman na ngayon, huwag kang yumuko. Ang kasal mismo ay parang isang panaginip. Iyon ang pinakamahusay na party na nakita ko. Tumayo ako sa tabi ni Fatima sa harap ng daan-daang nagulat na mukha ng mahahalagang tao at kasosyo sa negosyo. Nagbubulungan sila, malinaw na curious kung bakit ang mayamang balo ay biglang nagpakasal sa isang batang lalaki na ang status ay hindi nila tiyak. Nang tingnan ako ni Fatima at ngumiti, ang kanyang ngiti ay isang masterpiece ng pagkukunwari. Ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata, ngunit sa mata ng publiko, iyon ay isang pangako ng biglaang pag-ibig. Noong gabing iyon, pagkatapos umalis ng lahat ng bisita, bumalik kami sa aming tirahan. Hindi na ako gardener. Ako ay ang asawa na pumasok sa master's bedroom. Isang silid na hindi ko pa nakikita sa buong buhay ko. Doon, sa gitna ng napakalaking king-size bed, inilagay ni Ginang Fatima ang 2 manipis na unan ng walang salita. Inilatag niya ito mula ulo hanggang paa. Iyon ang malamig, makapal, at hindi maiiwasang linya ng paghihiwalay. Ang tahimik na simbolo na nagsasabing nagsimula na ang kontrata. Ang unang gabi ng kasal. Sa imahinasyon ng mga tao, ang gabing iyon ay puno ng passion at intimacy. Ngunit sa marangyang silid na ito, ang naroon ay tanging makapal na katahimikan at nakakabinging kakatwaan. Tinitigan ko ang king-size bed kung saan nakalatag ang 2 manipis na unan bilang malinaw na demarkasyon. Iyon ay hindi lang pisikal na paghihiwalay, iyon ay ang simbolo ng aming kontrata. Ang linya na naghihiwalay kay Rizal, ang fake husband, mula kay Rizal, ang gardener. Nakasuot na si Ginang Fatima ng kanyang mamahaling silk pajama at nakaupo sa gilid ng kanyang kama, nagbabasa ng business magazine nang may nakakatakot na kalmado. Ako ay nakasuot pa rin ng wedding suit na tila estranghero at nakakasakal. Maligo ka, Rizal, sabi niya nang hindi man lang tumitingin. Lahat ng kailangan mo ay nasa banyo. Tandaan ang ating mga patakaran. Hindi mo pwedeng labagin ang linyang ito. Tumango lang ako. Nabulunan ang aking lalamunan. Nang gabing iyon, natulog ako sa pinakamahal na kama sa aking buhay, sa tabi ng babae na ligal kong asawa. Ngunit kami ay magkahiwalay ng 2 kontinente. Ang katahimikan sa pagitan namin ay mas nakabibingi kaysa sa ingay ng party kaninang hapon. Pumikit ako, yumakap sa gilid ng kama ko, sinusubukang iproseso ang katotohanan na ako ay isang contract husband na binayaran. Natutulog sa iisang silid kasama ang isang napakalaking sikreto. Kinaumagahan, nagsimula ang tunay na palabas. Nagising ako bago mag-umaga, isang ugali na hindi ko maalis. Sa likas na damdamin, gusto ko nang pumunta sa hardin. Mabilis akong lumabas sa silid bago pa magising si Fatima at nagpalit ng pamilyar na lumang t-shirt at pantalong kargador.
Nang sumikat ang araw, nasa hardin na ako, may hawak na hose, nagdidilig ng mga rosas na ako mismo ang nagtanim. Ang umaga ay tila normal. Na para bang ang marangyang kasal kahapon ay isang panaginip lang. Ako si Rizal, ang gardener, inaalagaan ang mga halaman gamit ang aking madumi at maputik na kamay. Ngunit bandang 9:00 ng umaga, kailangang magbago ng eksena ang palabas. Nagmamadali akong naligo, sinuot ang suit na inihanda ni Fatima, tinali ang tie na tila nakakasakal pa rin, at inayos ang aking buhok. Kailangan kong mag-transform mula sa isang working class, patungo sa isang kagalang-galang na lalaki na karapat-dapat na samahan si Ginang Fatima. Hiningi ng papel na ito na laging nasa tabi niya ako kapag may bisita. Umiti ka, Rizal. Tandaan, ipinagmamalaki mong asawa kita, bulong ni Fatima sa akin, bago kami sumalubong sa mga mayayamang kapitbahay na bumisita. Nagpunta sila syempre dahil sa matinding kuryosidad. Sa harap ng publiko, ang akting ko ay kailangang maging perpekto. Kailangan kong hawakan ang kanyang braso ng malumanay, tumango sa mga usapan sa negosyo na hindi ko naiintindihan at tumawa ng bahagya sa kanilang mga biro. Ang iyong asawa ay mukhang masigla, Fatima, sabi ng isa sa kanyang mga kaibigan ng may investigative tone. Sasagot si Fatima ng may gilas. Naman. Si Rizal ang nagbabalik ng buhay sa aking kalungkutan. Sa pagdinig ng peking papuri na iyon, ngingitian ko siya ng may ngiti ng pagkukunwari. Alam kong isa lang akong napakamahal na aktor, gumaganap sa papel ng ama ng isang sanggol na hindi pa ipinapanganak. Ang pinakamahirap ay ang harapin ang ibang mga empleyado. Alam ni Mang Ben ang bahagi lang, ngunit ang chef, mga maid, at iba pang gardener ay walang alam. Kailangan nilang makita ako, si Rizal na kahapon ay nagpuputol pa ng damo, na ngayon ay nakaupo na sa pangunahing mesa, nakasuot ng suit, at siniserbisyuhan ng may paggalang. Ang kanilang mga tingin ay halo ng paghanga, inggit at pagkalito. Nahuli ko ang kanilang mga bulong. Anong himala ang nangyari? Paanong ikinasal ng ginang ang buffet na iyon? Kailangan kong panatilihin ang distansya. Hindi na sila ang aking mga kasamahan. Sila na ngayon ang aking mga tauhan, at iyon ay nakakailang at masakit. Namimiss ko ang magagaan na usapan sa break time na ngayon ay kailangan kong iwanan para sa imahe ng isang eleganteng asawa na milyonaryo. Ang dual life na ito ay isang matinding pagsubok sa pag-iisip. Sa umaga, ako ang aking tunay na sarili, simple at tapat sa putik. Sa tanghali, ako ay isang ilusyon na nilikha ng pera ni Fatima, nakasuot ng maskara sa likod ng mamahaling tie. Alam kong kailangan kong gawin ang palabas na ito para sa pera na magagarantiya sa kinabukasan ng aking pamilya. Pero gabi-gabi, kapag nakikita ko ang dalawang unan na naghihiwalay sa kama, nakakaramdam ako ng matinding kapaitan. Ibinenta ko ang aking karangalan at ngayon, kailangan kong bayaran ang presyo sa pamamagitan ng pamumuhay sa isang napakalaking kasinungalingan. Ang aming contract marriage ay tumagal ng halos 1 buwan ang may nakakatakot na precision. Naperpekto na namin ni Fatima ang aming mga papel. Alam namin kung kailan kailangang maghawak kamay sa harap ng bisita, kailan kailangang magpalitan ng tingin na tila puno ng kahulugan, at ang pinakamahalaga, kailan kailangang bumalik sa pagiging dalawang estranghero na nagsishare ng kama na may pillow line na naghihiwalay. Ang una kong sweldo ay pumasok, eksaktong 200,000 piso. Ang makita ang numerong iyon sa bank account ko ay surreal. Ang pera ay totoo. Samantalang ang aking papel bilang fake husband ay tila isang marupok na ilusyon. Ang presensya ng pera ay nagpatibay sa aking determinasyon na panatilihin ang palabas na ito hanggang matapos ang kontrata. Ngunit ang huwad na pagkakaisa na ito ay nabasag isang maulap na hapon. Katatapos ko lang maghugas ng kotse ni Fatima, isang trabaho ko bilang driver gardener na hindi nawala. Nang tawagin ako ni Mang Ben na may maputlang mukha. Sir Rizal, pinapatawag po kayo ni Ginang. Dali, may malaking problema. Agad akong nagpalit ng damit. Kumabog ng malakas ang aking puso. Alam ko na kapag si Mang Ben, ang matandang lalaking kadalasa ay kalmado, ay nagpanik, ibig sabihin, totoo ang banta. Pumasok ako sa opisina ni Fatima. Nakaupo siya doon sa likod ng parehong mahogany desk kung saan kami pumirma ng kontrata. Ngunit ang lahat ng kanyang kalmado at otoridad ay nawala na.
Ang kanyang mukha ay kulay abo at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang may hawak na isang makapal na papel. Rizal, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Itinuro niya ang silya sa harap niya. Sa mesa, sa tabi ng kanyang telepono na walang tigil sa pagtunog, na binabaliwala niya, ay nakalatag ang isang liham. Agad ko itong kinuha. Ito ay isang liham na type, walang pirma, walang nagpadala. Ang nilalaman ay maikli, direkta at tumatagos. Ang inyong magandang palabas ay malapit ng matapos. Dapat malaman ng publiko ang katotohanan tungkol sa iyong pagbubuntis at sa contract man na binayaran mo. Ibigay ang mana sa tamang may-ari, o ibubunyag ko ang inyong baho sa lahat ng city press bago pa ipanganak ang iyong anak. Nabulunan ang hininga ni Fatima nang basahin ko ang huling linya. Pumikit siya, isinandal ang kanyang ulo sa likod ng silya. Ito na, bulong niya, desperado. Dumating na ang banta. May nakakaalam ng sikreto natin. May gustong sumira sa akin. Tiningnan ko ang liham, pagkatapos ay ang tiyan ni Fatima na ngayon ay mahirap nang itago kahit sa maluwag na damit. Ang aming palabas ay naging isang tunay na banta. Hindi na ito tungkol sa pera. Ito ay isang labanan para sa karangalan ni Fatima at sa kaligtasan ng batang dinadala niya. Ginang, may hinala po ba kayo sa sinuman? Tanong ko. Nakaramdam ako ng kakaibang pagnanais na protektahan siya. Ang aking contractual loyalty ay tila nagbago na at naging tunay na responsibilidad. Umiling si Fatima. Hindi. Maraming taong naiinggit sa aking posisyon, Rizal. Pero ilan lang ang nakakaalam ng detalye tungkol sa aking buhay at pagbubuntis. Ang taong ito ay siguradong napakalapit. Isang taong nakakakita ng pagbabago sa akin ng malapitan. Pagkatapos ay binuksan niya ang drawer ng kanyang mesa at kumuha ng isa pang bagay, isang lumang liham at isang maliit na susi. Bago ka, mayroong si Tahiro, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng kalungkutan. Siya ang aking boyfriend bago. Bago ako magbuntis. Alam niya ang lahat. Naghiwalay kami at naglaho siya bago ko nalaman ang pagbubuntis na ito. Iniabot niya ang susi sa akin. Sabi ni Tahiro, iyan ang susi ng kanyang lumang locker sa lumang warehouse malapit sa pantalan. Hindi ko na inintindi ang ibig sabihin niya. Pero kung may nakakaalam kung bakit ako buntis, kung sino ang posibleng nagbabanta sa akin, o kung sino ang nakakaalam ng kanyang pag-alis, may kinalaman iyan kay Tahiro. Tiningnan ko ang susi sa aking palad. Ang maliit na susi na ito, isang labi mula sa nakaraan ni Fatima, ay ang nag-iisang clue namin. Ako, ang gardener, ay kailangang magbago ng papel ulit. Hindi lang fake husband, kundi amateur detective. Ang bago kong trabaho ay mas mapanganib kaysa sa paggupit ng rosas o pagmamaneho ng Mercedes. Kailangan kong harapin ang madilim na sikreto ni Fatima na ngayon ay nagbabanta na lamunin kaming dalawa. Ang maliit na susi na metal sa aking palad ay malamig. Isang matalas na kaibahan sa init na sumusunog sa aking dibdib. Ito ang una kong trabaho na talagang mapanganib. Hindi lang ako nag-aartista. Ngayon ay sumisid ako sa madilim na sikreto ni Ginang Fatima. Nang gabing iyon, pagkatapos masiguro na tulog na si Fatima at tahimik ang bahay, lumabas ako. Kinuha ko ang lumang pickup truck na karaniwan kong ginagamit para magdala ng lupa, hindi ang eleganteng Mercedes. Kailangan kong kumilos na para akong isang worker na nagtatrabaho. Ang clue ni Fatima ay nagdala sa akin sa isang lumang warehouse area malapit sa pantalan. Ang lugar ay marumi, maalikabok, at puno ng amoy ng kalawang at maalat na tubig dagat. Napakalayo sa karangyaan ng palasyo kung saan ako nakatira. Ginugol ko ang halos isang oras sa loob ng madilim na warehouse, sinisindi ang bawat sulok, hinahanap ang lumang locker na tugma sa maliit na susi na ito. May daan-daang locker doon, kinakalawang at inabandona. Hinahanap ko ang isang locker na may tiyak na numero, ngunit hindi ako binigyan ni Fatima ng numero. Alam ko lang na gusto ni Tahiro ang mga numero na konektado sa kanyang kaarawan. Pagkatapos magpawis ng malamig at halos sumuko na, natagpuan ko ang isang serye ng locker na mukhang mas inalagaan, na para bang may bumisita kamakailan. Sinubukan ko ang susi sa bawat pinto. Click! Ang locker na may numerong 1024, na sa tingin ko ay ang kaarawan ni Tahiro, ay sa wakas ay bumukas.
Sa loob, walang pera, alahas o armas. Mayroon lang 3 bagay, isang lumang liham, isang maliit na silver flash drive, at isang Polaroid na litrato ni Fatima na nakangiti. Kinuha ko muna ang lumang liham. Sulat kamay iyon ni Fatima. Isang break-up letter. Ang laman ay isang malamig at matatag na paghingi ng tawad na nagpapahayag na ang kanilang relasyon ay kailangang matapos dahil masyadong nakikialam si Tahiro sa negosyo ng pamilya. May nakatagong banta sa dulo ng pangungusap na pinapaalis si Tahiro at hindi na babalik para sa sarili niyang kaligtasan. Kumunot ang noo ko. Ang liham ay tugma sa kwento ni Fatima. Si Tahiro ay naglaho dahil naghiwalay sila. Pero may kakaiba. Ang paraan ng pagkukwento ni Fatima tungkol kay Tahiro ay puno ng kalungkutan, hindi galit. Ang liham na ito ay masyadong malamig at formal para sa isang lover. Pagkatapos ay lumipat ako sa maliit na silver flash drive. Lalo pang bumilis ang tibok ng aking puso. Ito na siguro ang point. Siguradong nag-iwan si Tahiro ng bakas na hindi niya gustong ipagkatiwala kay Fatima bago siya umalis. Hindi ko ito pwedeng buksan dito. Kailangan kong bumalik sa bahay. Ang paglalakbay ko pabalik ay napakahaba. Mahigpit kong hawak ang flash drive sa aking kaliwang kamay. Hindi ko alam kung ano ang matatagpuan ko, ngunit sigurado akong ito ang susi para ibunyag kung sino ang nagbablackmail kay Ginang Fatima. Bumalik ako sa aking kwarto bago magbukang liwayway. Si Fatima ay tulog pa, protektado ng aming pillow boundary. Nagmamadali akong binuksan ang laptop sa aking maliit na opisina, na ginagamit ko na ngayon bilang asawa, at isinaksak ang flash drive. Ang laman ng flash drive ay hindi lang data, kundi mga audio recording at ilang dokumento. Pinatugtog ko ang isa sa mga recording. Ang boses ni Fatima ay malinaw, kahit na malabo. Hindi na kita gusto, Tahiro. Nang agaw ka. Umalis ka. Huwag ka nang bumalik o ay dedemanda kita sa pulis. Iyon ay isang recording ng pagtatalo at tila ginamit iyon ni Fatima para bigyang katwiran ang kanilang paghihiwalay. Pero pinatugtog ko ang susunod na audio recording na mas mahaba. Ang pangalawang recording na ito ang nagpatigas sa akin sa silya. Ang boses ay hindi lang ni Fatima. May isa pang boses na alam kong kilala ko. Isang boses na madalas kong naririnig kapag may pulong sa negosyo si Fatima. Ang boses iyon ni Khalid, ang pamangkin ni Fatima. Sa recording, sumisigaw si Khalid. Ang kanyang boses ay puno ng galit at kasakiman. Tahiro, makinig ka, hindi ka mahal ni Fatima. Naglalaro lang siya. Hinding-hindi mo makukuha ang mana niya. Kung maglakas loob kang magpakita sa publiko ulit, ibubunyag ko ang pagbubuntis ni Fatima at sisiguraduhin kong makukulong ka sa kasong pagnanakaw na inimbento ko. Nagulat ako. Hindi tumakas si Tahiro dahil sa breakup. Si Tahiro ay pinalayas at binantaan ni Khalid. Si Khalid ang tunay na mastermind. Si Khalid ang gumamit ng paghihiwalay ni Fatima at Tahiro bilang shield. Alam niya ang tungkol sa pagbubuntis ni Fatima at alam niya kung gaano karupok ang karangalan ni Fatima. Ang plot twist ay tumama sa akin. Ang blackmailer ay hindi isang estranghero. Siya ay sarili niyang kadugo. Ang pamangkin ni Fatima na laging mukhang magalang at matulungin sa mga social gathering ay ang tunay na blackmailer na gustong kunin ang mana. Tiningnan ko si Fatima na natutulog pa sa kabilang silid. Akala niya si Tahiro na naglaho ang banta. Pero ang banta ay nasa loob ng sarili niyang pamilya. Ako na ngayon ang may hawak ng ebidensya at ang aking responsibilidad ay hindi na tungkol sa pera, kundi tungkol sa pagliligtas kay Fatima mula sa pinakamasakit na pagtataksil. Hindi ako makatulog. Ang audio recording ni Khalid ay patuloy na umuulit sa aking isip, nagbubunyag ng bawat layer ng kasinungalingan. Ang lamig na naramdaman ko ay hindi galing sa aircon, kundi galing sa mapait na katotohanan. Hindi lang binabantaan si Fatima, siya ay pinagtaksila ng sarili niyang pamilya. Nang sumikat ang araw, alam kong hindi na ako pwedeng maghintay. Kailangan kong sabihin kay Fatima, kahit na nangangahulugan iyon ng pagwasak sa natitirang kapayapaan sa kanya. Pumasok ako sa master's bedroom. Gising na si Fatima, nagbabasa ng Quran. Nakita niya ako at binigyan ako ng nag-aabang na tingin. Bumalik ka.
Ano ang natagpuan mo mula sa susi, Rizal? Ang kanyang boses ay mahina, puno ng pag-asa. Umupo ako sa gilid ng aking kama. Ang pillow boundary ay tila lalong kakatwa sa gitna ng ganitong seryosong sitwasyon. Hindi ako nag-aksaya ng oras. Ginang, hindi tumakas si Tahiro dahil sa inyong liham. Si Tahiro ay pinalayas at binantaan ng isang taong gustong sirain kayo. Isang taong napakalapit sa inyo, sabi ko, pinipigilan ang aking hininga. Nanlaki ang mga mata ni Fatima. Ang kanyang kamay na may hawak na banal na aklat ay nanginginig. Sino? Sino ang naglakas loob na gawin ito? Iniabot ko ang silver flash drive sa kanya. Ito ay may audio recording. Pakinggan ninyo. Hindi si Tahiro ang blackmailer, Ginang. Si Khalid ang pamangkin ninyo. Katahimikan ang bumalot sa silid. Mas mabigat na katahimikan kaysa sa mga nakaraang gabi namin. Tinitigan ni Fatima ang flash drive. Parang ito ay isang ahas. Hindi niya ito kinuha. Hindi, Rizal. Impossible si Khalid. Siya ang pinakaloyal kong pamangkin. Siya ang tumutulong sa akin sa charity business, bulong niya, tinatanggihan ang katotohanan. Ginagamit niya lang iyan, Ginang, putol ko. Alam niyang buntis kayo. Siya ang nagpaalis kay Tahiro at siya ang nagpadala ng threat letter, umaasa na masisira ang inyong karangalan para mapunta sa kanya ang mana. Iniwan ito ni Tahiro bilang huling proteksyon niya. Alam niyang hahanapin ang katotohanan balang araw. Ilang segundo pa bago tuluyang tumagos ang aking mga salita. Nangyari iyon, biglang nagbago ang mukha ni Fatima. Hindi na siya maputla. Namula ang kanyang mukha dahil sa malamig na galit. Ang kanyang otoridad na matagal nang pinigilan dahil sa takot ay bumangon ulit ng maraming beses. Kinuha niya ang flash drive nang nanginginig ang kamay. Tumayo siya mula sa kama at nagmadali papunta sa kanyang opisina. Sinundan ko siya. Isinaksak ni Fatima ang flash drive sa computer at pinatugtog ang audio recording ni Khalid. Nang mapuno ng boses ni Khalid ang silid ng pagmumura at pagbabanta, bumagsak si Fatima sa silya. Nakita kong tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Hindi luha ng takot, kundi luha ng matinding pagtataksil. Ipinagkanulo siya ng sarili niyang kadugo. Sa unang pagkakataon mula nang kami ay ikasal, tiningnan ako ni Fatima. Si Rizal, ang gardener, hindi bilang empleyado, kundi bilang ang nag-iisang kakampi. Rizal, ang kanyang boses ay paos. Patawarin mo ako. Hinusgahan kita sa kontrata, pero isinugal mo ang sarili mo para sa aking katotohanan. Salamat. Lumapit ako sa kanya. Ang ating kontrata ay maaaring peke, Ginang. Pero ang inyong karangalan ay totoo. At ang inyong anak ay totoo. Kailangan nating protektahan ang dalawa. Ang sandaling iyon ay ang turning point sa aming relasyon. Hindi na lang kaming dalawa. Kami ay isang team na humaharap sa isang kalaban. Ang pillow boundary sa kama ay tila malabo, pinalitan ng isang matibay na koneksyon ng tiwala. Kung ganoon, ano ang ating plano? Tanong niya. Ang kanyang boses ay lumalakas ulit. Ang kanyang fighting spirit ay bumalik. Hindi natin siya pwedeng diretsong akusahan, sabi ko, nag-iisip ng mabilis. Kailangan nating gamitin ang recording na ito bilang secret weapon. Kailangan nating ilure si Khalid. Bibigyan natin siya ng gusto niya, isang pagkakataon para makipagkomprontasyon, kung saan mayroon tayong ebidensya para itrap siya. Nagsimula kaming bumuo ng plano. Simple ngunit may mataas na panganib. Ang gamitin ang lumalaking tiyan ni Fatima bilang bait, at ang aking pagpapanggap bilang asawa, si Rizal na kagalang-galang, bilang hindi inaasahang protektor. Ang komprontasyon ay magaganap at sa pagkakataong ito, hindi kami mag-aarte para sa publiko, kundi para sa katotohanan. Pagkatapos mabunyag ang pagtataksil ni Khalid, nagbago si Ginang Fatima. Ang takot na bumabalot sa kanya ay napalitan ng nag-aalab na galit. Kaming dalawa, ang contract couple na nakatagpo ng aming kalaban, ay umupo ng maraming oras, bumubuo ng estratehiya. Hindi natin siya bibigyan ng kasiyahan, Rizal, sabi ni Fatima, ang kanyang mga mata ay kumikinang. Gusto niyang masira ako sa mata ng publiko. Bibigyan natin siya ng ilusyon ng pagkawasak.
Pagkatapos, gagamitin natin ang recording para pabagsakin siya. Ang aking papel, na dating fake husband lang, ay lumawak na ngayon. Ako ay isang ACC at isang protector. Kailangan kong bantayan si Khalid, sinisigurong hindi siya kikilos bago kami handa. Ang plano ay ito, ay bait si Khalid gamit ang mana. Alam namin na patuloy na magbabanta si Khalid kay Fatima sa pamamagitan ng mga anonymous letter o hidden phone call. Sumagot si Fatima sa huling banta ni Khalid na may tugon na ginawa na parang nagpapanik at nag-iisa siya. Tinawagan niya si Khalid ng pribado, syempre, na naka-speaker. Pakiramdam ko, hindi tapat si Rizal, Khalid, sabi ni Fatima nang may nakakumbinsing pag-arte ng desperasyon. Pera lang ang gusto niya. Maaari mo ba akong tulungan na ayusin na didiborsyuhin ko siya bago ipanganak ang bata? Sa kabilang linya, ang boses ni Khalid ay parang lobo na nakaamoy ng dugo. Nagkunwari siyang may simpatya, ngunit ang kanyang tono ay puno ng nakatagong kasakiman. Mahal kong tita. Tutulungan kita. Aayusin ko ang pulong sa notary para baguhin ang habilin at siguraduhin na hindi masisira ng bata ang plano. Sisiguraduhin kong mapupunta ang mana sa tamang kamay. Sa pagdinig ng mga salitang iyon, nagtinginan kami ni Fatima. Alam namin na ang tamang kamay na tinutukoy ni Khalid ay ang kanyang sarili. Sinadya naming magpakalat ng maliit na tsismis sa pamamagitan ng ilang katulong na alam naming magre-report kay Khalid. Labis na na-depress si Fatima, madalas silang mag-away ni Rizal, at nag-iisip siyang tapusin ang contract marriage. Kailangan naming kumbinsihin si Khalid na gumuho na ang aming palabas at kailangan niya na lang pumunta para kunin ang mga piraso. Samantala, namuhay ako sa isang mas tensyonadong dual life. Nananatili akong gardener sa umaga, sinisigurong walang naghihinala sa aking aktibidad sa gabi bilang detective. Ako ay naging driver na alerto, binabantayan ang bawat sasakyan sa likod ng Mercedes ni Fatima. At ako ay naging mas mapag-alalang asawa sa publiko, isang pag-arte na ngayon ay mas madali na dahil tunay kaming nagtitiwala sa isa't isa. Si Fatima, kahit na nagdadalang tao at stressed, ay nagpakita ng pambihirang lakas ng pag-iisip. Tinuruan niya ako ng maliliit na detalye tungkol sa pamilya ni Khalid at ang ins and outs ng batas ng mana sa Jeddah. Kailangan nating ayusin ang pulong na ito sa isang neutral na lugar, Rizal, utos ni Fatima. Gagawin natin iyon sa lumang opisina ng aking abogado, isang lugar na masisigurado natin ang kaligtasan. Ang trabaho ko ay panatilihin ang ebidensya. Gumawa ako ng maraming kopya ng audio recording ni Khalid, inilagay sa iba't ibang lugar, at sinigurado kong naka-encrypted ang orihinal na recording. Gusto kong tiyakin na kahit makatakas si Khalid, mananatili ang katotohanan. Nang gabi bago ang pulong, umupo si Fatima sa aming kama, wala na ang distansya. Inalis niya ang pillow boundary. Ito ang unang pagkakataon na nag-share kami ng espasyo ng walang simbolikong paghihiwalay. Kahit na pinanatili namin ang pisikal na distansya. Rizal, sabi niya ng mahina, tinitingnan ako. Matapos ito, sisiguraduhin kong makukuha mo ang higit pa sa kontrata. Binalik mo sa akin ang aking karangalan at pitrotektahan mo ang aking anak. Ginagawa ko lang po ang tama, ginang Fatima, tapat kong sagot. Mahalaga ang pera, pero mas mahalaga ang karangalan. Tiningnan ko siya. Ang babaeng ito, na ang asawa ako sa pag-arte, ay ngayon ay parang isang tunay na responsibilidad. Napakaraming kasinungalingan ang pinagdaanan namin kaya't lumitaw ang isang hindi inaasahang katapatan. Dumating ang umaga, kasama ang matinding tensyon. Nakasuot si Fatima ng pinaka-eleganteng damit para itago ang kanyang pagbubuntis. Ako ay nakasuot ng parehong wedding suit, ang suit na ngayon ay sumisimbolo ng proteksyon, hindi pagkukunwari. Nagtungo kami sa opisina ng abogado. Alam namin na nandoon si Khalid, handa nang tapusin ang laro ng mana, at kami ay handa nang tapusin ang madilim na palabas na ito. Ang opisina ni Attorney Al-Zahrani ay malamig at formal, puno ng amoy ng lumang papel at seryosong batas. Ito ang huling stage ng aming palabas. Umupo si Fatima sa pangunahing mesa. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng nag-aapoy na baga. Umupo ako sa tabi niya, dala ang papel ng isang tagapagtanggol na asawa. Eksakto 11:00, pumasok si Khalid. Mukha siyang maayos, nakasuot ng mamahaling puting thobe,
at ang kanyang mukha ay may peking paggalang na alam ko na mula sa recording. Ngumiti siya ng bahagya sa amin. Tita Fatima, nagulat ako sa balitang ito. At si Sir Rizal, sabi niya nang may mapang-uyam na tono habang binabanggit ang pangalan ko. Mabilis akong pumunta para tulungan si tita. Huwag kang mag-alala sa failed marriage na ito. Aayusin ko iyon. Umupo siya sa silya sa harap namin, mukhang isang nag-aalalang pamangkin. Sa loob, siya ay isang lobo na humahabol sa yaman ni Fatima. Sinimula ni Fatima ang pag-uusap sa isang boses na ginawang malungkot. Salamat, Khalid. Nag-iisa na talaga ako ngayon. Hindi naging maayos ang kasal namin ni Rizal at ang bata na ito. Hinawakan ni Fatima ang kanyang tiyan. Natatakot ako, Khalid. Natatakot akong masira ang aking karangalan at mapunta ang yaman sa maling kamay. Kailangan kong pigilan ang aking sarili na huwag kuyumin ang aking kamao sa perpektong pag-arte ni Fatima. Naglalaro siya ng isang matamis na bait at agad na tumalon si Khalid. Huwag kang mag-alala, tita. Ang yaman ay laging mapupunta sa kamay ng pamilya. Sa kamay na alam kung paano ito pamahalaan, sabi ni Khalid, hindi itinatago ang kanyang kasakiman. Pagkatapos ay tiningnan niya ako ng mapang-uyam. At tungkol sa bata, makakahanap tayo ng paraan para ayusin iyon. Basta ang contractman na ito ay umalis na. Lumapit ako. Hindi ako aalis, Ginoong Khalid. Ako ang kanyang legal na asawa. Tumawa ng bahagya si Khalid, isang nakakabinging tawa. Pakiusap, Rizal. Alam ng lahat na ikaw ay isang gardener lang na binayaran ng mahal. Wala kang kapangyarihan dito. Peke ang kasal na ito at may ebidensya kami. Siyempre, alam naming peke ang kasal, Ginoong Khalid, sabi ko. Ngayon, hindi na ako gumagamit ng formal na boses. Nagsalita ako ng malamig at may tagumpay. Pero may ebidensya rin kami kung bakit kailangang gawing peke ang kasal na ito. Kinuha ko ang silver flash drive at isinaksak sa laptop ng abogado na handa na. Ebidensya tungkol sa blackmail, pagtataksil, at pagbabanta na ipinadala ninyo kay Ginang Fatima. Pinatugtog ko ang audio recording ni Khalid. Ang kanyang galit na boses na nagbabanta kay Tahiro at ang kanyang ambisyon na kunin ang mana ni Fatima ay umalinggaw-ngao sa tahimik na silid. Kung maglakas loob kang magpakita sa publiko ulit, ibubunyag ko ang pagbubuntis ni Fatima at sisiguraduhin kong makukulong ka sa kasong pagnanakaw na inimbento ko. Agad na namutla ang mukha ni Khalid. Ang kanyang pagkukunwari ay tuluyang gumuho. Tumalon siya mula sa silya. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng panik at galit. Isara iyan. Paninirang puri iyan. Fabricated na boses iyan, sigaw niya. Tumayo si Fatima mula sa kanyang silya. Ngayon ay nakatayo siyang tuwid. Ang kanyang pagbubuntis ay hindi na niya itinatago. Ang kanyang otoridad ay bumalik ng 100%. Tama na, Khalid, ang kanyang boses ay matatag, pinutol ang sigaw ni Khalid. Alam mong boses mo iyan. Ipinagkanulo mo ako, ang sarili kong kadugo, para sa pera. Binantaan mo ang aking karangalan at ginamit mo ang isang inosenteng tao tulad ni Tahiro para takpan ang iyong kasamaan. Itinuro ni Fatima ang recording sa screen. Mayroon kaming mga kopya. Kung hindi mo aalisin ang lahat ng iyong banta, dadalhin namin ito sa pulis. At hindi lang iyon. Ibubunyag din namin ang pag-imbento mo sa kaso ni Tahiro. Si Khalid ay tuluyang napaisip. Tiningnan niya ang abogado ni Fatima na kalmadong nagtatala, pagkatapos ay si Fatima na ngayon ay mukhang mas malakas kaysa sa inakala niya. Napagtanto niya na tapos na ang laro niya. Ang komprontasyon ay nagtapos ng walang pisikal na labanan. Tanging ang malinaw na pag-amin ng pagkatalo sa mata ni Khalid. Sa huli, bumagsak siya sa kanyang silya, nakayuko ang mukha. Ang tagumpay ay sa amin. At nakakagulat, sa gitna ng drama na ito, naramdaman ko ang isang malakas na koneksyon kay Fatima. Isang koneksyon na mas totoo pa kaysa sa kontrata na 200,000 piso. Ang komprontasyon sa opisina ng abogado ay nagtapos hindi sa sigawan, kundi sa nakamamatay na katahimikan mula kay Khalid. Umalis siya nang may kahihiyan. Alam niya na bawat kilos niya ay binabantayan at mayroon kaming sapat na ebidensya para sirain ang kanyang reputasyon at kahit makulong siya. Hindi pinili ni Fatima ang legal na daan.
Pinili niya ang mas tahimik na daan na akma sa kanyang karangalan. Pinilit niyang umatras si Khalid mula sa lahat ng negosyo at kawanggawa at ganap siyang inalis sa habilin. Ang banta ay humupa. Wala nang mga madilim na liham o masasamang bulong. Ang bahay ay bumalik sa kapayapaan. Ngunit isang naiibang kapayapaan. Hindi na kami nabubuhay sa ilalim ng pressure ng palabas o banta. Nabubuhay kami sa kalmadong nabuo mula sa tiwala sa isa't isa at tagumpay na pinagsamahan. Ang relasyon ko kay Fatima ay lubos na nagbago pagkatapos ng insidente kay Khalid. Hindi na niya ako tiningnan bilang isang contractman na binabayaran. Tiningnan niya ako bilang tagapagligtas ng kanyang karangalan. At ako, hindi ko na siya tiningnan bilang isang mayamang amo na malamig. Nakita ko siya bilang isang malakas, ngunit marupok na babae na ngayon ay umaasa sa akin para sa emosyonal na proteksyon. Ang pillow boundary sa aming kama ay tuluyang naglaho. Hindi ibig sabihin na nilabag namin ang pisikal na kontrata. Pinananatili pa rin namin ang linyang iyon. Ngunit ang emosyonal at simbolikong hangganan ay nawala na. Nagsimula kaming mag-usap hindi lang tungkol sa schedule o mga bisita, kundi tungkol sa damdamin. Lagi akong natatakot, Rizal, sabi niya isang gabi habang hinahawakan ang kanyang malaking tiyan. Natakot akong ipanganak ang bata na ito ng walang karangalan. Natakot akong husgahan ng lipunan ang bata na ito. Umupo ako sa tabi niya, nakatingin sa kisam. Ipinanganak siya ng may karangalan, ginang Fatima. Sa mata ng publiko, may legal siyang ama, ako. Ang paradox ay, habang papalapit ang kapanganakan ng bata, lalong nagiging totoo ang aking papel bilang fake father. Nagsimula akong magbasa ng mga guidebook para sa ama na palihim kong hiniram. At nagsimula pa akong kausapin ng malumanay ang tiyan ni Fatima. Isang kakaibang instinct ang lumabas mula sa kaibuturan ng aking puso. Ang batang ito ay ipapanganak ng ligtas. Huwag kang mag-alala, bulong ko sa kanyang tiyan isang umaga. Tumawa si Fatima nang mahina nang makita ako. Nagsasanay ka na para sa papel mo bilang ama, Rizal. Hindi na ito papel, ginang, tapat kong sagot. Ito ay responsibilidad na tinanggap ko. Ako ang lalaking lumagda sa kontrata na ito. Tatapusin ko ito ng may tunay na karangalan. Mabilis na lumipas ang mga araw. Hiniling sa akin ni Fatima na samahan siya sa bawat check-up sa doktor, isang bagay na hindi niya ginawa noon. Doon, sa waiting room ng doktor, sa harap ng mga nurse at hospital staff, kami ay isang mag-asawa na nag-aabang sa kapanganakan ng kanilang unang anak. Sinagot ko ang mga tanong ng doktor tungkol sa pagkain ni Fatima at paggalaw ng sanggol nang may pananalig na nagmula sa tapat na pag-aalala. Hindi ko alam kung kailan nagsimulang maglaho ang linya ng kontrata at napalitan ng pakiramdam ng responsibilidad. Marahil ay noong narinig ko ang pag-iyak ni Fatima pagkatapos ng recording ni Khalid, o marahil noong hinawakan ko ang kanyang kamay noong nagkaroon siya ng unang false contraction. Dumating ang itinakdang oras. Isang gabi, bandang 2:00 ng umaga, nagising ako sa mahinang pag-iyak. Hawak ni Fatima ang bedsheet, maputla ang kanyang mukha. Rizal, ang kanyang boses ay nanginginig. Oras na. Nagmamadali kaming pumunta sa ospital. Nagmamaneho ako ng Mercedes. Sa pagkakataong ito, hindi para sa pulong ng kawanggawa, kundi para sa isang sandali na magbabago sa aming buhay magpakailanman. Sa delivery room, sinamahan ko si Fatima. Hinawakan ko ang kanyang kamay na namumula dahil sa pressure. Nakita ko ang malakas na babaeng ito na nakikipaglaban sa sakit at takot. Ang lahat ng kanyang otoridad, yaman, at karangalan sa mundo ay walang kabuluhan sa harap ng universal na sandaling ito. Bumulong ako ng mga salita ng panghihikayat, mga salita na nagmula sa puso, hindi sa script ng kontrata. At hindi nagtagal, isang iyak ng sanggol ang bumasag sa katahimikan. Isang malusog na lalaki ang ipinanganak. Nang linisin siya ng nurse at inilagay sa yakap ni Fatima, tumayo ako roon sa tabi ng kama, pagod. Ngunit ang aking puso ay puno ng isang damdamin na hindi ko pa naramdaman. Sa mata ng publiko, ako ang ama ng bata. Ngunit nang tingnan ako ni Fatima, ang kanyang mga mata ay naglabas ng walang katapusang pasasalamat, isang emosyon na mas mahalaga pa kaysa sa lahat ng pera na nakasulat sa aming kontrata. Ang aking kontrata ay malapit nang matapos, ngunit ang aking buhay bilang isang ama ay nagsimula na.
3 linggo pagkatapos ipanganak ang aming anak na lalaki, si Faris, ang aking buhay ay tila gumagalaw sa isang fog ng kakaibang kaligayahan. Sa mata ng mundo, kami ay isang perpektong bagong pamilya. Si Fatima, kahit na may edad 60, ay pinuri sa kanyang katatagan bilang isang ina. At ako, si Rizal, ay ang mapagmataas na batang ama. Nagdaos kami ng isang marangyang akika, kaugalian sa paggunita ng kapanganakan. Tumayo ako sa tabi ni Fatima, karga-karga si Faris sa harap ng kamera at mga kamag-anak. Bawat ngiti na ibinibigay ko kay Fatima ay ngayon ay 80% tapat at 20% pag-arte. Ang kasinungalingan na nilikha namin ay nagbunga ng hindi inaasahang emosyonal na katotohanan. Gabi-gabi, hindi na ako natutulog sa kama dahil sa kontrata. Nagigising ako tuwing umiiyak si Faris. Natuto akong magpalit ng diaper, kumanta ng lulabi sa nakakatawang Tagalog, at naramdaman ang munting himala kapag hinawakan ng maliit na daliri ni Faris ang aking daliri. Ang aking papel bilang fake father ay pumasok na sa aking kaibuturan. Mahal ko ang batang ito. Sa panahong ito, si Fatima ay mukhang napakakalmado at masaya. Madalas niya akong tinitingnan ng may ekspresyon na mahirap basahin, halo ng pasasalamat, paghanga, at isang bagay na hindi ko matukoy. Alam naming dalawa na ang magandang panahong ito ay kailangang magwakas ayon sa schedule. Natupad na ng kontrata ang misyon nito. Ang bata ay ipinanganak ng may karangalan at ang banta ni Khalid ay natugunan na. Dumating ang araw na iyon, eksaktong 3 linggo pagkatapos ipanganak si Faris. Tinawag ako ni Fatima sa kanyang opisina, ang lugar kung saan nagsimula ang palabas na ito. Sa pagkakataong ito, walang panik o galit, tanging malamig na pormalidad. Umupo ako sa parehong silya. Sa mesa ay may 2 dokumento, isang makapal na sobre at isang papel na maipahayag ng kahilingan sa diborsyo ni Rizal. Sinimula ni Fatima, ang kanyang boses ay bumalik sa matatag na propesyonal na tono, isang tono na bihira kong narinig mula noong komprontasyon kay Khalid. Tapos na ang ating kontrata. Ginampanan mo iyon ng perpekto. Iniligtas mo ang aking karangalan at pitrotektahan ang aking anak. Nagpapasalamat ako. Itinulak niya sa akin ang makapal na sobre. Ito ang iyong huling bayad. Ayon sa kasunduan, ang buwan ng sweldo, kasama ang malaking bonus para sa iyong serbisyo sa pagbubunyag kay Khalid. Kinuha ko ang sobre. Ang bigat ng pera ay napakatotoo, nakaibahan sa emosyonal na bigat na naramdaman ko. Ako ay naging isang milyonaryo kahit sa papel lang. Ang pangarap ko para sa pamilya ko ay natupad na. At ito, itinulak ni Fatima ang divorce papers sa harap ko. Ito ang huling hakbang. Pagkatapos mong lagdaan, maghahain tayo ng diborsyo ng opisyal. Ipapalabas natin sa publiko na ito ay isang mapayapang paghihiwalay sa pagitan ng mag-asawang hindi nagkasundo. Tapos na ang palabas, Rizal, at malaya kang bumalik sa iyong buhay. Kinuha ko ang pen, ang parehong pen na ginamit ko para lagdaan ang marriage contract ilang buwan na ang nakalipas. Tinitigan ko ang divorce papers. Bawat salita doon ay humihingi ng aking paglaya. Kalayaan sa pinansyal, kalayaan mula sa kasinungalingan, at kalayaan para magsimula ng bago kong mayaman na buhay. Ngunit ang nakita ko ay hindi kalayaan. Nakita ko ang paghihiwalay kay Faris. Na-imagine ko si Faris na lumaki ng walang ama, kahit na ako ay fake father. Na-imagine ko si Fatima na muling mabubuhay ng nag-iisa, nagpapalaki ng anak na ito kahit na mayaman siya. Naalala ko ang pangako ko sa sarili ko sa Kabanata 4. Tatapusin ko ang kontrata na ito ng may tunay na karangalan. Ang tunay na karangalan para sa akin ay hindi na tungkol sa paglagda sa papel. Ang tunay na karangalan ay tungkol sa responsibilidad na binuo ko sa panahon ng palabas na ito. Nailigtas ko ang kanyang karangalan. Ngayon, kailangan kong iligtas ang kinabukasan ng bata. Pumikit ako. Alam ko kung ano ang dapat kong gawin, kahit nalabag iyon sa kasunduan na nakikinabang sa aming dalawa. Dinilat ko ang aking mga mata, tinitigan si Fatima na kalmadong naghihintay. Kinuha ko ang pen at inilapag ito ulit sa mesa. Hindi ko po lalagdaan iyan, ginang Fatima, sabi ko. Ang aking boses ay matatag at kalmado. Puno ng katiyakan na ikinagulat ni Fatima. Inilagay ko ang pen sa mesa, sa tabi ng tumpok ng pera at ng divorce papers.
Ang katahimikan na nabuo ay nakakabingi. Si Ginang Fatima ay natigilan. Handa siyang tanggapin ang aking lagda at bumalik sa kanyang kagalang-galang na status bilang balo. Pero hindi siya handa sa pagtanggi. Ang kanyang mga mata na kadalasan ay matatalas ay napuno ng pagkalito. Ano ang sinabi mo, Rizal? Sabi ko po, hindi ko lalagdaan iyan, Ginang Fatima, inulit ko. Ngayon, hindi lang ako gumamit ng matatag na boses, kundi gumamit din ako ng hindi inaasahang otoridad. Ang otoridad ng isang lalaking gumawa ng pinakamahalagang desisyon sa kanyang buhay. Sumandal si Fatima sa kanyang silya. Nilalabag mo ang kontrata, Rizal. Nakuha mo na ang bayad mo. Higit pa doon. Malaya ka. Huwag mo nang pahirapan pa ito. Ang kasal na ito ay peke at sumang-ayon tayong tapusin ito. Kinuha ko ang makapal na sobre na naglalaman ng pera na ibinigay niya at itinulak pabalik sa kanya. Napakalaking pera iyan, Ginang. Iyan ang magpapatibay sa akin sa probinsya. Pero sa sandaling ito, ang pera na iyan ay walang laman, sabi ko, tinitigan si Fatima ng may katapatan na tumago sa bawat layer ng kasinungalingan na umiral sa pagitan namin. Huminga ako ng malalim. Ito na ang oras para ibunyag ang tunay kong nararamdaman, ang lumaki sa gitna ng mga guho ng palabas na nilikha namin. Ang ating kontrata ay maaaring peke, Ginang Fatima, pero ang batang iyon, si Faris, ay totoo. Ang una niyang iyak, ang una niyang ngiti, ang mahigpit na hawak ng kanyang daliri. Lahat iyon ay totoo sa akin. At ang pangako ko na protektahan ang inyong karangalan ay totoo rin. Kung lalagdaan ko ito, malalaman ng publiko na si Faris ay isang anak na iniwan ng kanyang ama, kahit na fake father lang. Babalik kayo sa pakikibaka ng mag-isa. Alam kong malakas kayo, Ginang, pero hindi niyo na kailangan gawin iyon. Sumandal ako, inilabas ang lahat ng emosyon na tinago ko sa loob ng maraming buwan ng pagpapanggap. Hindi ko na ito tinitingnan bilang business, Ginang. Tinitingnan ko ito bilang responsibilidad. Pumasok ako sa inyong gulo bilang isang gardener, pero lalabas ako bilang isang ama. Pinili kong manatili. Patuloy ko, bahagyang nanginginig ang aking boses dahil sa umaapaw na emosyon. Hindi bilang binayarang contract husband na 200,000 ang bayad. Ibinabalik ko ang pera na ito. Pinili kong manatili bilang tunay na asawa at ama. Pinili ko ang tunay na karangalan at tunay na responsibilidad nang walang anumang bayad mula sa inyo. Hindi agad sumagot si Fatima. Tiningnan niya ako, ang kanyang mga mata ay ngayon ay lumuluha, luha na hindi na ng kalungkutan o takot, kundi luha ng pagkabigla at ginhawa. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko siyang ganoon kahina. Rizal, bulong niya. Ikaw. Alam mo kung sino ako, Ginang, putol ko, umiti ng bahagya. Ako si Rizal, ang gardener na nagmamahal sa kanyang mga halaman at ngayon, mahal ko ang batang ito. Alam kong hindi ako isang mayamang, kagalang-galang na lalaki, pero mayroon akong tunay na karangalan sa aking puso. Hinayaan niya ang katahimikan. Sa wakas, umiti si Fatima. Ang ngiti na ito ay naiiba sa lahat ng peking ngiti na ibinigay niya sa publiko. Ang ngiti na ito ay tapat, mainit, at puno ng pagtanggap. Ikaw ay isang pambihirang lalaki, Rizal, sabi niya, pinunasan ang luha gamit ang likod ng kanyang kamay na puno ng alahas. Alam kong mayroon kang mataas na pride mula sa unang araw, pero hindi ko inakala na pipiliin mo ang responsibilidad kaysa sa ganoong kalaking yaman. Kinuha ni Fatima ang sobre ng pera na ibinalik ko at inilagay sa safe. Pagkatapos ay kinuha niya ang divorce papers at pinunit ito sa dalawa. Ang tunog ng pagpunit ng papel ay naging opisyal na katapusan ng aming peking kontrata. Sige, Ginoong Rizal, sabi niya. Ngayon ay gumamit siya ng mas mainit na tawag. Ang kontrata ay tapos na, pero ang ating kasal ay magpapatuloy, hindi bilang palabas, kundi bilang isang commitment. Naramdaman ko ang matinding ginhawa. Nanalo ako sa pinakamalaking labanan ko, laban sa sarili ko. Hindi na ako si Rizal, ang gardener na may sweldo. Ako ang asawa ni Fatima, ang ama ni Faris. Kahit na mahal ko pa rin ang aking rutina sa umaga sa hardin, ginagawa ko na iyon nang may karangalan ng isang master of the house, hindi isang empleyado.
Ilang sandali pagkatapos, binigyan ako ni Fatima ng ganap na karapatan na pamahalaan ang isang maliit na bahagi ng kanyang charity business, kinikilala ang aking talino at loyalty. Ang aking buhay ay hindi na tungkol sa 200,000 piso, ito ay tungkol sa halaga ng aking sarili. Ang aking peking pagkakakilanlan bilang mayamang asawa ay nahalo na sa aking tunay na pagkakakilanlan bilang isang lalaking may prinsipyo. Kahit na nagsisimula pa lang ang aming tunay na paglalakbay, alam kong magiging maayos kami. Mayroon kaming faris, at mayroon kaming pinakamatibay na pundasyon, tiwala na ipinanganak sa gitna ng sikreto at pag-ibig na lumaki mula sa hindi inaasahang responsibilidad.